be the name of the Lord. And blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we worship you, God. Though the people could not see what desire to live, though your words contain the plan, they just couldn't understand. Your most awesome word was done through the melody of your Son. Praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, kapuri-puri at kahanga-hanga ka. Wala kang katulad, hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin noon, ikaw pa rin ngayon, at ikaw pa rin magpakailanman. Salamat po, Ama, sa ika-29 na anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito ng Risen Christ Chapter dito po sa Salawag, sa Cavite, Lord. Nagtitiwala po kami sa iyong katapatan na sa gabing ito may gagawin ka sa aming buhay. Lahat po ng may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng gagawin mo sa amin ay mayroong magaganap sa buhay ng bawat isa. Diyos, dalangin ko po na sa aming kalagitnaan ang mabuting balita na ating pagsasalunan, sundan mo po ito ng iyong tanda, mga himala at kababalaghan. At tinangkin po namin na ikaw ang Diyos na gagamit sa bawat isa sa mga awit sa iyong lingkod at sa lahat ng manggagawa. At tinangkin na po namin ang pagkilos mo mula pa kanina hanggang ngayon sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon.
aking lakas at pag-asa, naririto sa tuwing nakahandang sa iyong at ibigay po natin yung hello. Ibigay po natin yung the best sa ating Panginoon, yung pinakamalakas, pinakamainam, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Purihin po natin ang Diyos. Ganyan lang kalakas yan. 29th anniversary. Happy anniversary po sa inyong lahat. Parang ang sagot nyo, parang hindi anniversary, no? Happy anniversary po sa inyong lahat. Okay, patingin nga nung ibang microphone, parang hindi ko type ito eh. Yung kahit yung may wire. Hello. Okay. The gospel is taken from John chapter 15. John chapter 15, verses 1 to 12. At yan ito ang sabi ng banal na aklat, makinig po kayong lahat. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga, wala na naman. Hey. Yun na lang, may wire, please. Kasi made in China ito eh. Ayan o. Yun na lang, may wire, please. Okay.
Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy, at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napararangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga, at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko ito sa inyo, ang mga bagay na ito, upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas po ang mga prayer requests, and let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Let us give thanks. Taas po ang lahat ng mga prayer requests. Lahat ng yan, iwagayway sa Panginoon ang hina. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, salamat po sa biyaya ng kaligtasan na dulot mo. Hinihiling ko po na sa gabing ito, ikaw po ang siyang kumilos sa aking buhay, at inaangking ko po na ako po ay answered prayer, at ang pangako mo, ibabalik mo sa akin ng siksik, liglig, umaapaw ang aking handog para sa iyo. Kaya naman, Panginoong Jesus,
inaangking ko na, ako'y tagumpay. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot? Amen and amen. Taas ang mga kamay at sabihin mo, I love you, Lord. Yan. Awitin nyo, I love you, Lord. Habang kinukolekta, kasi nadidistract ako kapag nagungulekta na walang awit. Pwede na pong kolektahin ang mga prayer request habang umaawit ang mga choir. Sige, kayo na lang ang kumanta. Po yung mga prayer request nyo para makita ng collectors. Sabay-sabay. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Maybe a sweet, sweet sound. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Maybe a sweet, sweet sound. Purihin natin ang Diyos. Ibigay yung palakpak na the best sa Lord. At itaas ang kamay na mataas. At dahan-dahang maupo. Dahan-dahang maupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong hindi sumagot. Ayaw kong umuwi kayong bigo. Kaya kailangan sasagot, mahalaga ang tugon, ang response sa Diyos. Kaya po tumugon po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil kayong lahat ay tumugon, answered prayer kayong lahat. Purihin ang Diyos. Amen. Alam nyo, huwag nyo sasayangin ang pagpupuri sa Panginoon. That is expression of worship. Worship is from the heart. Ano? Ang pagsamba ay mula sa kaibuturan ng puso at nai-express yun na ipapakita sa pamagitan ng pag-awit, pagsayaw, pagpalakpak, pagsigaw ng papuri. Lahat ng ginagawa natin, ang tawag po dyan, expression of worship. And you know, in worship,
there is healing. Sa pagsamba, may kagalingang nangyayari. Kaya bakit nyo titipirin ang pagbibigay ng expression of worship? Sa pagpalakpak nyo pa lang, may kagalingang dumarating. Sa pagsigaw ng papuri, may kagalingang dumarating. Sa pagsayaw nyo kanina, may kagalingang dumating na. Kaya hindi dapat katamaran ang pagsamba sa Diyos. Amen. From the very beginning to the end of service, kailangan tuloy-tuloy yun. Hindi po pwedeng may laktaw. Kaya dapat po kasama ang pakikinig. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig, at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo may pananampalatayang galing sa pakikinig, yan ang susi upang tanggapin ang mga pangako ng Diyos. Ay kung wala kang pananampalataya, sayang ang pagpunta mo rito. Kung wala kang pananampalataya, sayang ang mga pinagagagawa natin. Kaya po mahalaga ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay ang pananampalataya ay ang ebidensya ng mga bagay na di mo nakikita. Kaya kung may pananampalataya ka, naniniwala ka na kahit hindi mo pa natatanggap, kahit hindi mo pa naranasan yung kagalingan, kiniklaim mo na. Inaangkin mo na. Sapagkat yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Faith is the substance hoped for, the evidence of things not seen. Halimbawa, yung sabi doon sa tema nyo, sabi rito sa theme ng inyong anniversary, whoever believe has eternal life. I am the bread of life. Kung wala ka pa ng palataya, hindi yun mapapaniwalaan. But because of faith, you claim it. Natatanggap mo na si Kristo nga ang tinapay ng buhay. Mayroon na lang akong 30 minutes nakalagay sa program hanggang 7:30. My topic is the fullness of joy. Sabi po ng banal na kasulatan sa verse 11 ng ating binasa. Sabi po rito, sinasabi ko ito sa inyo, ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. May kagalakan ba kayo ngayon? Bakit parang yung anniversary nyo ay parang wala kayong kagalakan? Pati palakpak nyo para kayo nagpapatay ng lamok. Sabi ni Jesus, I have told you this so that my joy may be in you, and that joy may be complete. Maging ganap. Tandaan niyo po, isa sa bunga ng Espiritu Santo ayon sa Galatians 5 verse 22 is joy, kagalakan. At alam naman po natin na ang bunga ng Espiritu Santo ay si Jesus, na nangangahulugan, kung wala si Kristo sa buhay mo, malungkot ka lagi. Malungkot ka lagi. Kapag ang tao ay wala si Kristo sa buhay niya,
problematic yan. Asthmatic yan, sakitin. At laging walang atik yan. Pero pag si Kristo'y nasa sa atin, He is the source of everything. Siya ang ating kagalakan. Kaya yung kagalakan, yung palakpak na may kagalakan, iba kaysa sa ordinaryong palakpak yan. Gusto nyo maging ganap ang kagalakan ni Jesus sa puso nyo? Ha? Yung taong may pananampalataya, tinan mo, kahit wala kang pera, masaya ka. Kahit ikay matanda na at di ka nakapag-asawa, masaya ka pa rin. Dahil ang kagalakan, hindi dahil sa ikay may asawa. Maraming may asawa pero problematic siya. Kaya maganap ang kagalakan. Sinasabi po ng Bible, makinig kayo, ikinukonclude po sa gospel na ito, yung turo ni Kristo na kailangan tayo'y manatili sa Kanya. Abiding in Him. Pananatili kay Kristo. Hindi po pwedeng ngayon na kay Kristo ka, paglabas mo ng simbahan, tumataya ka na naman ng loto. Hindi pwedeng nandirito ka, pag nasa simbahan ka, andyan si Kristo, kasama mo si Kristo, paglabas mo, iniwan mo si Jesus. Hindi po ganon. Ano ang sabi ng Bible? It concludes his teaching on abiding in Him as the true vine. Ang tunay na puno ng ubas. Kung may tunay, may faith. Kung may tunay, may faith. Hindi tunay. Kung si Kristo ang tunay na puno ng ubas, ay alin yung faith? Yun yung mga nag-reject kay Christ, tumutukoy sa Israel. Sila dapat yung nagbibigay ng tunay na aral. Silang unang mga tinawag, the religious leaders of the Judaism church. But they were rejected Christ Jesus. Hindi nila tinanggap si Jesus. At nang dumating si Kristo, ang sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay kay Jesus. Wala po tayong magagawa. John chapter 15 verse 5, we can do nothing without Jesus in your life. Kung wala si Kristo sa buhay mo, sabi ng John 14:6, ako ang daan, sabi ni Jesus, ang katotohanan at ang buhay. Si Kristo po yung buhay natin. Amen. Life is spirit. Because life is God, life is Jesus. Si Kristo ang buhay nating lahat. Kaya sabi niya, wala kang magagawa. O nga naman, kung wala si Kristo sa buhay mo, wala kang buhay. Patay ka. Dahil yun nasabi niya, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Jesus is our life. Siya yung ating buhay. Ha? Kaya po, mahalaga yun. The teaching of the Lord Jesus Christ being abiding. Yung pananatili, hindi paminsan-minsan lang nagsisimba.
Sabi kanina ni Father Pipo, anong sabi niya kanina? Kung hindi ka nagsimba nung linggo, kasalanan yun. At kung hindi mo inaayos ang buhay mo, na alam mo namang ikaw ay hindi pa kasal sa simbahan, pero hindi mo inaasikaso, nagkakasala tayo. Hindi ka nananatili kay Jesus. Ano man ang ginagawa nating mali, ay paghiwalay kay Kristo. At hindi natin masasabing tayo'y nananatili sa Kanya. Nananatili tayo kay Jesus kung tayo'y marunong sumunod at magsabuhay ng salita ng Diyos. Huwag niyo pong sabihin na yung pumalakpak, ayun lang yung marunong sumunod sa salita ng Diyos. Pumalakpak nga po yung lahat na marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Grabe po. Ha? So yun po ang sinasabi ng banal na aklat. Maliwanag, di ba? Andiyan pa ba kayo? Yes! Maliwanag, di ba? Yes po. Sabi po, makinig kayo, yung turong pananatili sa Kanya as the true vine ay nangangahulugan na ang Kanyang kagalakan ay dumadaloy sa ating buhay na nakaugat sa pagsunod at sa malalim nating pakikipagkaisa kay Jesus. Sabi po sa English, yung tunay na puno ng ubas, sabi kailangan tayo manatili sa Kanya, emphasizing that joy, the joy of our Lord Jesus Christ, it flows from a life sa buhay natin, rooted in obedience, pagsunod, and intimacy with Him. Intimacy, ibig sabihin, yung may malalim kang relasyon kay Jesus. My question is this: what is your relationship with the Lord Jesus Christ? Ha? Ano po ang inyong relasyon kay Kristo? Wala pong nakasagot. Ano po ang inyong relasyon kay Jesus? Yung intimate relationship with Christ. Ha? Sa akin, and biblical, Jesus is our brother. Amen. God. Siya'y ating kapatid, sapagkat siya lang ang nag-iisang anak ng Diyos. Tayo'y nagiging anak ng Diyos kung tatanggapin natin, sasampalatayanan at ating ilalagay ang tiwala sa ating Panginoong Jesus. Ang hina. Nasusulat John chapter 1 verse 12. Sila lamang nanalig, sila lamang sumampalataya, sila lamang tumanggap sa Kanya, kay Jesus, ang binibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao'y anak ng Diyos. Lahat tayo nilikha ng Diyos, subalit nagiging anak tayo at kapamilya ng Diyos kapag tinatanggap natin si Jesus na ating Panginoon, tagapagligtas at kapatid nating lahat. The only begotten Son is Jesus. And when we accepted Him as our brother, Lord, and our Savior, we become adopted children of God.
tayo nagiging ampun at nagiging kaisa, kapamilya, kapuso, kabarkada, kaibigan ng ating Amang si Yahweh El Shaddai. Kung ang relationship natin kay Kristo ay atin siyang kapatid, ano naman ang iyong relasyon sa Ama? Ayun yung sumagot. Nagiging tayong anak. Sino sa inyo ang naging anak ng Diyos? Purihin ang Panginoon. Grabe po. Grabe po yung palakpakan nyo sa Panginoon. Amen? Alam nyo, mahalaga po yun. Mahalaga po yun. Kailangan tayo maging kapamilya. The family of God. At yun po ang mahalaga. Amen? Eh paano, Brother Rex, yung mga hindi talaga tumanggap? Abay, at the end of the day, at the end of this world, ang tawag doon, the end time. Anong mangyayari? Abay, sabi doon sa Philippians chapter 2, inaawit siya ng mga choir, aywan ko kung alam nila. Sabi nila doon ay, every knee, every tongue, that, oh, pagdating ng huling panahon, lahat daw ng tuhod, lahat, iglesia ka, Muslim ka, anuman, Jehovah's Witnesses, Mormons, mga congregation po yan na hindi tinatanggap si Kristo bilang Diyos. Pero pagdating ng panahon, at the end of the time, the Bible declares that every knee, ay hindi maano yung mga choir, hindi aktibo, hindi sensitibo. Ang sabi po ng Bible, take two. Take two. Okay, take two. Ang sabi ng Bible, it declares in Philippians chapter 2 that every diba? Pag hindi po tayo sensitive sa voice of the Spirit, sabi ron, every knee shall, every that ayun po ang mangyayari sa huling panahon. Mapapahiya ang lahat ng tao na nagre-reject kay Kristo, sapagat ang lahat ng tao ay pag-iisahin sa Kanya at sasabihin ng lahat na si Kristo'y Panginoon at Diyos. That every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father in heaven. Mga kapatid, masarap na pangako ng Diyos. Kung ang pangakong inyo lang tatanggapin ay mga material na pagpapala, hindi natin madadala sa langit yun. Kung ang inyong tinatanggap lang kaya kayo dumadalo sa prayer meeting ay dahil pagpapalain kayo ng material na bagay, hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Ngunit ang pangako ng Diyos, ang pangako niya na kung tayo mananatili sa Kanya, magaganap ang Kanyang kagalakan sa ating puso at kakamti natin ang Kanyang pangako, ang buhay na hahantong sa langit.
Sinong gusto sa langit? Nako. Sinong gusto sa langit? Sinong gusto sa SM? Kukunti ang gusto sa langit, mas gusto nila sa SM. So, the first lesson that we need to take home, ang unang lesson na dapat nating iuwi sa bahay natin, sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka. Sabihin mo, i-focus mo ang iyong paningin kay Jesus. The first lesson is this: the source of joy. Ano ang pinagmumula ng kagalakan ng tao? Sabi ni Jesus, abiding in Him. Manatili kayo sa akin. Sabi ng verse 4, sabi niya rito, pakinggan niyo, sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya po yung nananatili kay Kristo, nababago yung ugali, gumaganda ang takbo ng buhay, yung dating bisyo nawawala, yung dating lasinggero nagiging hindi na basagulero, yung dating sugarol na bago ang buhay, yung dating chismosa at chismoso hindi na ngayon, sapagkat yan ang sabi ng banal na aklat, kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, tayong lahat ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dati nating pagkatao, siya'y bago na. At ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sa verse 18, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Ang Diyos. Ako po, ang tagal ko pong gustong mabago yung buhay ko, pero hindi po ako nabago ng tatay ko. Hindi ako nabago, namatay na lang yung tatay ko, hindi ako nagbago. Hindi po nabago ako ng nanay ko. Hindi nabago ako ng mga kapatid ko. Hindi ako nabago ng barangay captain namin. Hindi ako nabago ng sino mang tao. Ngunit thank God, nang dahil kay Kristo, nagbago ang buhay ko. Kasi nung dati buhay ko, naging bunga, nagkaroon ako ng sakit sa puso. Lumalaki yung puso ko. Mayroong tinatawag na rheumatic heart disease. Nagkaroon pa ng bara ang 4 na ugat. Kailangan daw i-bypass. Nagkaroon ng hepatitis. Nagkaroon ng ulcer. Iba't ibang sakit. Dahil sa bisyo, kalaswaan, kamunduhan, pangangalo niya. Kala niyo ba ang bait ni Brother Rex? Ako noong nagluluko pa, sinigurado ko lang na hindi ako magkakaanak sa labas. Pero noon, nung ako nagtatrabaho sa insurance, ang daming kalukuhan. Lalo na yung pagkaalipin ko sa last o pita ng laman. Pero tingnan niyo po, ano ang ibinuga nun? Mga sakit at karamdaman. Pero nung nakilala ko ang Diyos at nakipag-isa, sabi rin ng banal na kasulatan, if you remain in me, kung mananatili kayo sa akin, mananatili sa inyo ang mga salita ko. Hingin nyo na ang inyong maibigan, ibibigay, ipagkakaloob sa atin. Ay, nung tawagin ako ng Panginoon, sabi ko, Lord, baguhin mo naman po ako. Umiyak ako ng umiyak, dumapa ako sa sahig, sa 4th floor ng Amor Solo. Yung asawa ko noon, yung una ko pang asawa noon, hindi pa yung ngayon. Pero tingnan nyo po, totoo,
that Jesus is the healer, na si Kristo yung nagpapagaling. Kahit gaano karami, nanay, tatay, ang inyong iniinom na gamot, kung hiwalay tayo kay Kristo, masasayang lang ang ating perang pambili ng gamot. Mabuti ang gamot, pero mas mahalaga, unahin mo ang great healer, si Jesus Christ. Gagaling ka talaga. Nang unahin ko si Kristo, lahat ng sakit pinagaling ng Panginoon. Yung dating payat na payat si Brother Rex, sabi ng mga kaibigan ko at kamag-anak, isang bulati na lang ang di pumiperma, mamamatay na yan. Para hawa ko si Palito. Salamat na lang, hindi pa uso noon na may bayad ang perma. Salamat na lang noon, ang perma ay wala pang bayad. Wala pa nung ayuda. Wala pa noon na bayad. Ha? At salamat, hindi pumirma yung bulate. Eh kung pumirma yun, di patay na ako. Kung pumirma yun, di magaganap ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Salamat. Dahil sa di niya pagpirma, nakilala ko kayong lahat ngayon. Pinagaling po ako ng Panginoon sa dami kong naging sakit. Kaya totoo, sabi ng Panginoon, abiding in Him, yung pananatili kay Kristo. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo, nagiging bagong nilalang. Nawawala ang kanyang dating pagkatao. Siya nagbabago. At ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng iyon. Ang hina. Amen! Amen! So, mahalaga po yun. Pangalawa, the joy through obedience. Yung pong kagalakan, bunga ng pagsunod. Di ba pag kayo may asawa at marunong kayong sumunod sa asawa nyo, ang ligaya nyon. Sabihin mo, ang saya-saya, no? Ulitin mo. Laksan mo. Eh pag hindi ka marunong sumunod sa asawa mo, di ba? Problematika. Ha? Kaya mahalaga yung pagsunod. Sinasabi naman nakasulatan, joy through obedience. Sabi ng verse 10, Jesus. Ano sabi ron? Sa verse 10, sabi niya dito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ninyo ako, ang mga utos ko, at ang utos ng Ama, at ako'y mananatili sa inyong pag-ibig, sa kanyang pag-ibig. Pag tayo nanatili kay Kristo, yung presensya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa atin. Di, ang saya-saya mo, ang ligaligaya mo. At kapag naganap ang kagalakan, the joy of the Lord, wala ka nang hanapin pa. Amen. And finally,
Ako ngayon ay pinagpala. Finally, finally. Yes! And finally, yes! And finally, yes! Sabihin niyo. Ayan. So finally, the third lesson that you need to take home, iuuwi nyo. Ano yung una? First lesson is the source of joy is by abiding in Christ. The second lesson is the joy through obedience, because obedience is better than sacrifice. Higit na mahalaga ang pagsunod kaysa mamahaling handog. Kapag di tayo marunong sumunod, yun marahil ang dahilan kung bakit ang iyong buhay ay parang kakampay-kampay. Amen. Yung ba para kang hindi ka makaangat-angat. Parang nung lumang buhay ko, parang nakatali, pasan mo ang daigdig. Hindi man lang nag-i-improve, hindi man lang umaangat, hindi man lang sumasagana. Pero nang nakilala natin si Lord, siksik liglig ang pagpapala sa atin. So finally, 7:30 na, lagpas na tayo. Finally, sabi ng Bible, lesson number 3, mga kapatid, is avoiding spiritual bypassing. Anong ibig sabihin po ng avoiding? Joy in Christ does not mean ignoring pain. Alam nyo, yung mga sufferings, pain, mga nararanasan natin, hindi mo pwedeng ignore yun. Hindi mo pwedeng baliwalain yun. It's part of life. Bahagi ng buhay yun. Hindi pwedeng ang gusto lang natin puro sarap. Ayaw natin ng hirap. Ayaw natin ng sufferings. It's a part of life. Amen? Pag mayroon kang nararamdamang hindi mo gusto, hindi ka na makapagpuri sa Diyos. Kapag parang hirap na hirap ka, ayaw mo nang magpuri sa Diyos. Diba? At minsan pa nga, galit ka pa sa Diyos kapag may nararanasan kang hindi maganda. So sabi ng Bible, lesson number 3, avoiding spiritual bypassing. Si Kristo po, nung pasanin niya yung krus, mahirap yun, ang bigat. Pero pinilit niyang pasanin. Nasubasog pero bumangon. 3 times na nadapa, pero hindi na nanatiling nakadapa. Bumabangon, sapagkat anumang pain, anumang sufferings, anumang pagdurusa, bahagi ng buhay natin yon. Rejoice in the Lord always. And the Lord say, rejoice in Him. Amen? Hindi po pwedeng kung sagana lang ang buhay mo, saka ka lang nagpupuri. Kung hirap ka na, nagagalit ka pa sa Diyos. Kung wala kang pamasay, ayaw mong magsikap na pumunta sa church. Sabi ni Jesus, come to me. Come to me, all of you who are heavily laden and burdened. And Jesus said, I will give you rest. Si Kristo po ang nagbibigay ng kapahingahan. Si Kristo po ang nagbibigay ng kagaanan sa buhay. At si Kristo ang nagsusupply ng lahat ng ating kailangan. Huwag kang hihiwalay sa Kanya.
mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Raise up your hands. Taas bang yung kamay and declare the goodness of our God. Ideklara mo. Declare it. Sharabashika tarabahanda. Hondarabahira lahandarasi. Yes. Amen. Amen. Glory. Yes, Father in heaven. Ideklara po nating lahat. I love you, Lord. Yes, hallelujah. God is good all the time. Amen. Raise up your hands, taas pang kamay mo. Ideklara mo. Ideklara mo that He is faithful. Yes, yes. The presence of God is moving. Kumikilos ang presensya ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Yes. Yes, yes, hallelujah. You are so faithful, God. You are so good. Knowledge of the goodness of God. Knowledge of the goodness of God. Tapat kang Diyos, tapat kang Diyos. Napakabuti mong Diyos, napakabuti mo. Amen.
Itaas niyo po ang inyong kamay. Let's pause. Let's pause for a while. And let's feel the presence of God. I know God is moving right now. From the very beginning, mula pa kanina, kumikilos siya. Damhin niyo siya. Have faith in God. Without faith, you cannot please our God. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo mabibigyang kaluguran ang Diyos. Manalig ka, magtiwala ka, sumampalataya ka, at tatanggapin mo ang kagalingang nais mo. It's by faith you receive healing and deliverance. It's by faith that you receive God's promise. It's by faith that you can feel His presence. And I know God is moving right now. Come, Holy Spirit, and fill our heart with your power and anointing. Let your power and anointing be upon us. Come, come, come on, choir. Come, Holy Spirit, I need you. In your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the wearied soul. Lord, let your sweet healing power touch me. Let's hum the song softly. You feel Him. The promise of God that He is the God that healeth thee. Ipatong mo ngayon ang iyong kamay sa ulo mo. Lay your hands upon your head. Dalawang kamay nakapatong sa ulo. Dalawang kamay mo ipatong mo sa ulo mo. At angkinin mo ang kagalingan. Angkinin mo ang himala. Angkinin mo ang mga pagpapala at biyaya. Panginoong Diyos, inaangkin ko po lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sa iyo'y walang imposible. Kayang-kaya mong pagalingin ang lahat ng uri ng sakit tulad ng ginawa mo noon na ikay nandito pa sa lupa. At inaangkin ko, Panginoon, ang pagdaloy ng Espiritong Banal na pinagagaling mo ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At inaangkin ko na, Panginoon, ang pagdaloy ng himala mo sa buhay ng bawat isa. You claim the power. You claim healing. Receive the healing power. Receive deliverance. In the name of Jesus, receive healing, receive deliverance, receive the Holy Spirit. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed.
Tanggapin niyo ang mahimalang kilos. Tanggapin niyo ang himala. Receive. Receive it. In Jesus' name. Yes. Claim. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang mahimalang kilos niya. Sa pangalan ni Jesus. Claim it. Mayroon pong pinagaling dito na may sakit sa puso. May pinagaling na may sakit sa puso. Mayroong may ulcer na pinagaling ang Diyos. Mayroong problema sa sakit ng tiyan, sa loob na sakit, pero pinagaling ng Diyos. Mayroong madalas sumasakit ang ulo na ngayon pinagaling ng Panginoon. You claim it. Sabihin mo sa Panginoon na ikaw yun. Sabihin mo sa Panginoon na ikaw yun, pinagaling ka ng Panginoon. Sabihin mo, I am healed. I am healed. I am strong. I am good health. In Jesus' name. Anong sagot? Yung pong sinabi ko kanina, sino yung may sakit sa puso na pinagaling ng Diyos, pwedeng lumapit kung sino man siya dito? Wala? Sumakit yung puso, pinagaling na? Yung may ulcer? Yung may hepatitis? Yung may cancer? Wala po bang pinagaling? Ha? Sino pa yung pinagaling ni Lord? Huwag kayong mahiya. Anong sumakit dyan? Na-sprain po ako. Na ano? Napilayan po ako. Napilayan. Pero hindi po ako nagpa-opera, sir. Taas ang kamay. Sabi po ng doktor, lalagyan ako simento. Panginoon, inaangking ko ang kagalingan. Lord, Tanggapin mo ang kagalingan. thank you, Lord. Sa ngalan ni Jesus. Thank you. Receive. Thank you, Lord. Touch. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah. 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 Tanggapin mo ang kagalingan. Receive. Ayan. Hallelujah. Tanggapin mo. Sino pa po yung may karamdaman kanina magaling na ngayon? Taas ang kamay. Father in heaven, I claim healing. Tanggapin mo. Touch. 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 Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Wala na po? Okay, salamat. Kung wala na, okay? Para makauwi na. Ayan, taas ang kamay. Claim it, the power, in the name of Jesus. Receive, touch, in Jesus' name. Sino pa po? Sino pa po may ali po? Yung pinagaling, raise up your hands. Sabi ng banal na aklat, sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay, Mark chapter 16 from verse 15. Touch in Jesus' name. Sino pa po? Sino pa po? Lapit po. Yun lang pong mga pinagaling ha. Lapit po. Wala na? Ah, okay. Raise up your hands. Panginoon, I pray healing and deliverance, Lord, in the name of Jesus. Receive, touch, in Jesus' name. Sino pa yung kanina? Tanggapin po ang kagalingan. Himala ng Diyos. Touch. Ikaw pa. Dito ko sa unan. Choir, umawit naman kayo. Umawit naman ako.
kinuha mga kagalingan na rin. Touch. Yes. Hallelujah. Kinuha mga kagalingan. Tanggapin mga kagalingan. Touch. Okay, wala na ba? Yung pinagaling lang po, yung pinagaling. Taas ang kamay. Father in heaven, I pray for healing and deliverance. Claim in the name of Jesus. Receive, touch. Tuloy mo yan. Tuloy mo, wag mo pipigilin, ha? In the name of Jesus, receive. Receive, touch. Kaya mo dyan. Claim healing and deliverance. Angkin mo ang kagalingan in the name of Jesus. Angkin mo ang himala by the power of the Holy Spirit. Magaling ka na. Touch. Taas ang mga kamay. I can hear the brass of angels wings. I see glory on it. Wala nang hahabol dyan. Wala nang hahabol dyan na pinagaling na. Wala na. Tayo'y manalangin. Sa anumang bahagi ng katawan nyo na mayroon pa kayong nararamdaman, ipatong nyo ang inyong kamay. Kung sa hita, sa tuhod, saan man, at manalig ka. Sabi ng Mark chapter 16, from verse 15, the following verses, silang sumampalatayat na bautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay may parusa o kaparusahan. Ngunit ang mga sumasampalatayang tulad nating lahat ay may taglay na kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, makapagpapalayas ka ng mga demonyong sakit na yan. Sino mang mapatungan ng inyong kamay, ang may sakit ay gagaling. Angkinin mo ngayon. Ama naming Diyos, inaangkin na po namin ang himala mo at pagpapala, biyaya at kagalingan. At inaangkin po namin na kaming lahat ay tagumpay. Na kaming lahat ay pinagaling mo na. Na kaming lahat ay pinagpala mo na. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Itaas ang lahat ng daladalahan. Lahat ng inyong daladalahan. Panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. Kung may dala kayong passport, bigyan kayo ni Lord ng visa patungo sa bansang pupuntahan nyo at manalig kayo at magtiwala. Ama naming Diyos, masbasa ng mga bagay na ito, lahat ng aming tinataas sa iyo, inaakin po namin ang iyong blessing, pagpapala, pagbabasbas. Gamitin mo po ang mga bagay na ito sa kapanahunan at punuin ng pagpapala mo ang aming mga sidlan. Inaakin na po namin, Panginoon, na ang anniversary ito ay tagumpay. Tagumpay sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Baba ang lahat ng yan. Baba ang lahat ng yan. Iahagis ko na po ang bonus nyo. Tatlong bonus nyo. Ang sasabihin nyo, bawat hagis ko, 145, pamilya muna. 3 beses. At yan ang tatandaan nyo sa Monday. Holiday sa Monday, walang gawain ng prayer meeting.
para makonsentrate nyo ang inyong pagdadasal kung sino ang inyong iluluklok. Ang amin lang hiling sa inyo, yung ating 145, pamilya muna, it's morality, it's pro-life, lahat po yan. Okay? Handa na kayo? Nag-isip na kayo ng 3 bonus na tatanggapin nyo? Ano sasabihin nyo? Bawat tagis ko. 145, pamilya muna, sabay talon ng isa. Halimbawa, binagis ko na, 145, pamilya muna. Yun, okay? Ready na kayo? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pa lang po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unang bonus, ito na! Pangalawang bonus, ito na! And finally, ito na! God bless everyone. Bye-bye.